Isang magandang araw. Meron po akong tanong. Ikaw ba ay kasalukuyang naiinggit or may kinaiinggitan? At hanggang saan naabot ang inggit mo? Merong kwento sa Bible na kung saan merong isang hari na naiinggit sa kanyang nasasakupan. Yan ay si Haring Saul na nagkaroon ng inggit kay David. Makikita ang kwento sa unang Samuel chapter 18 na kung saan after nila makipaglaban ay nagsigawan ng mga tao. Sinabi nila na si Haring David si Haring Saul ay nakapatay ng thousands. Ngunit ang sinisigaw ng ibang mga tao, lahat ng mga tao na si Haring David o si David ay nakapatay ng 10,000s. Napag-isip ni Saul na mas madaming napatay si David. Kaya naman, mula dito, umusbong yung kanyang takot. Takot na kung saan maagaw yung trono sa kanya ni David. Kaya yung inggit na yan ay nagdulot sa kanya ng hindi magandang motibo. Ang kanyang ipapatay si David. Nakakalungkot na imbes na siya ay matuwa na ang kanyang tao, ang kanyang warrior, ay kayang makipaglaban, kayang pumatay sa ganong kadami. Kaya lang hindi naging maganda ang epekto nito kay Haring Saul. Dahil yan sa pagkainggit niya at pagkatakot na ang mga tao'y sinisigaw na mas higit na maraming nagawa si David. Meron pong sinasabi si James sa chapter 3 verse 16, sapagkat saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. At ito ang nangyari kay Haring Saul. Nagsimula ito sa inggit niya na bakit mas marami ang isinisigaw ng tao. At dito nagsimulang pagharian si Saul ng masamang motibo. Na ang layunin ay ipapatay si David. Sana po kung meron mang inggit, tanggalin po natin. Lumapit tayo sa Panginoon at magpalinis po tayo. Kasi po, hindi maganda ang maidudulot nito sa ating buhay. Dapat na tayo ay gumawa ng mga mabubuting hangarin. Hangarin na makakapagdulot ng mapayapa at maayos na pamumuhay. God bless sa bawat isa.